Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapiko na kulay asul at puti na parehaba o parisukat ang hugis? A. Nag-uutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon. Ang tamang sagot, letter C. Nagbibigay impormasyon. Ano ang kahulugan ng kulay dilaw na bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot, letter B. Bawal pumarada dito. Ano ang kahulugan ng kulay pulang bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot, letter B. Bawal magsakay o magbaba dito. Ang paghahatid ng pagkain gaya ng pizza, burger at iba pa gamit ang motorsiklo ay isang trabahong kinakailangan ng bilis. Gayunpaman, ang driver ay upang makahabol lamang sa oras ay A. Maaring gumamit sa bangketa o gutter ng kalsada. B. Hindi maaring dumaan sa bangketa. C. Maaring laktawan ang daan na pang motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B. Hindi maaring dumaan sa bangketa. Alin sa mga sumusunod ang nangangahulugang pagtatapos ng itinakdang bilis? A. B. Or C. Ang tamang sagot, letter B. Ang espesyal na pamasahe o mas mataas ay maaaring singilin sa mga pasahero na naglalakbay sa hating gabi. A. Oo. B. Hindi. C. Oo sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Ang tamang sagot, letter C. Oo sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Ano pang dokumento ang kailangan mong idikit sa iyong tricycle maliban sa Motorcycle Operator's Permit o MTAP? A. Identification card at fare matrix. B. Identification card. C. Fare matrix. Ang tamang sagot, letter A. Identification card at fare matrix. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Ang tamang sagot, letter C. Ilog. Ang isang lubos na katwiran kung saan ang isang bata ay maaaring sumakay ng motorsiklo bilang isang pasahero ay A. Kung ang paa ng bata ay komportabling nakaapak sa footpeg ng motorsiklo. B. Kung ang batang nakasakay ay nagmamadaling makarating sa paaralan. C. Kung ang batang nakasakay ay may pahintulot na magulang. Ang tamang sagot, letter A. Kung ang paa ng bata ay komportabling nakaapak sa footpeg ng motorsiklo. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. C. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang. Ang tamang sagot, letter B. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay A. Palikong pakaliwa. B. Palikong pakanan. C. Magpalit ng linya o daan. Ang tamang sagot, letter A. Palikong pakaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ang layo ng susunod na intersection ay 30 kilometro. B. Nakatakdang haba ng sasakyan. C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Kahit anong klase ng sasakyan ay bawal pumasok. B. Huminto. C. May dead end sa unahan. Ang tamang sagot, letter A.
kahit anong klase ng sasakyan ay bawal pumasok. Ang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na A. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. B. Maaring lumusot pa kanan o pakaliwa kung walang peligro. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. Ang tamang sagot letter B. Maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. Ano ang kahulugan ng aro o palasong nakapinta sa kalsada? A. Sundin ang direksyong tinuturo ng palaso. B. Magmarahan. C. Maaring lumipat ng linya. Ang tamang sagot letter A. Sundin ang direksyong tinuturo ng palaso. Ano ang kahulugan ng dilaw na palaso o aro na ilaw trapiko? A. Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. B. Nangangahulugan na ang pulang ilaw na palaso o aro ay malapit ng sumindi. C. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso. Ang tamang sagot letter B. Nangangahulugan na ang pulang ilaw na palaso ay malapit ng sumindi. Habang nagmamaneho sa gitnang lane, pinara ka ng traffic enforcer at magpapaliwanag na sa iyong violation. Ano ang susunod mong gagawin? A. Ibigay ang iyong lisensya sa pagmamaneho at maghintay. B. Ipaliwanag ang iyong panig sa traffic enforcer at makipag-ayos. C. Sabihan ang traffic enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Ang tamang sagot letter C. Sabihan ang traffic enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Saan ka dapat huminto bago pumasok sa rotonda? A. Sa linya ng paghinto o holding line. B. Sa panlabas na lane ng rotonda. C. Sa tawiran ng mga tao. Ang tamang sagot letter A. Sa linya ng paghintay o holding line. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Baku-bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot letter B. Baku-bakong kalsada. Masasabing labis sa bilang ang mga sakay sa motorsiklo kung ito ay may A. Higit pa sa 3 pasahero. B. Higit pa sa 2 pasahero. C. Higit pa sa 1 pasahero. Ang tamang sagot letter C. Higit pa sa 1 pasahero. Saan mo makikita ang sinyas trapiko na ito? A. Sa dulo ng kalsada. B. Palaruan. C. Sa puok tawiran ng paaralan. Ang tamang sagot letter C. Sa puok tawiran ng paaralan. Ano ang dapat mong tingnan kung ikaw ay naghahanda sa pagdahan-dahan? A. Mga sasakyan sa kaliwa at kanan. B. Neutral na kambyo. C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Ang tamang sagot letter C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Ano ang dapat na kulay ng tail light ng motorsiklo? A. Asul. B. Pula. C. Dilaw. Ang tamang sagot letter B. Pula. Higit na mapanganib lumiko sa kaliwa kaysa sa kanan dahil A. Higit na maraming daanan o lane ang kalsada. B. Ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. C. Higit na maraming nagtitinda sa kanang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot letter B. Ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. Saan hindi maaring magparada ng sasakyan? A. 7 metro mula sa intersection. B. 6 na metro mula sa intersection. C. 8 metro mula sa intersection. Ang tamang sagot letter B. 6 na metro mula sa intersection. Ang asul na traffic sign ay may nakasulat na 6 na kilometro kada oras. Ano ang gagawin mo? A. Magmaneho sa maximum na bilis na 6 na kilometro kada oras. B.
magmaneho sa minimum na bilis na 6 na kilometro kada oras? C. Magmaneho ng 60 minuto kada kilometro. Ang tamang sagot letter B, magmaneho sa minimum na bilis na 60 kilometro kada oras. Upang makapagmaneho sa kalsada, kinakailangan nakahanda ang mga ganitong dokumento. A. Lisensya at rehistro ng sasakyan ng driver. B. Valid na lisensya ng driver, sertipiko ng pagrehistro at kasalukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. C. Sertipiko ng public convenience. Ang tamang sagot letter B, valid na lisensya ng driver, sertipiko ng rehistro at kasalukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. Ang U-turn ay ginagamit upang lumipat sa kabilang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang hindi pinahihintulutan? A. Pag U-turn sa pandalawahang daanan na hinahati ng putol-putol na puting linya. B. Pag U-turn ayon sa patnubay ng traffic enforcer. C. Pag U-turn sa lane na may dalawang dobling buong guhit na dilaw. Ang tamang sagot letter C. Pag U-turn sa lane na may dobling buong guhit na dilaw. Ang paglagpas sa bilis ng limitasyon ng pagmamaneho ay A. Pinapayagan lamang kapag lumagpas sa isa pang sasakyan. B. Pinapayagan lamang kapag ang iba pang mga sasakyan ay mas mabilis kaysa sa limitasyon ng bilis sa pagmamaneho. C. Hindi pinahihintulutan ng legal. Ang tamang sagot letter C. Hindi pinahihintulutan ng legal. Kapag papalapit sa interseksyong may karatulang nagsasabing magpadaan o yield, kailangang A. Minto bago pumasok sa intersection. B. Bagalan ang takbo pagkatapos ay pumasok sa intersection kung ligtas. C. Pumasok agad sa intersection. Ang tamang sagot letter B. Bagalan ang takbo pagkatapos ay pumasok sa intersection kung ligtas. Ang mga signs na bilog, nakabaliktad na tatsulok o octagon at may pulang kulay na hangganan o red-colored border ay tinatawag na A. Mga palatandaan ng regulasyon. B. Mga warning signs. C. Palatandaan na nagbibigay kaalaman. Ang tamang sagot letter A. Mga palatandaan ng regulasyon. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. One way. B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. C. Pagtatapos ng kalsada sa unahan. Ang tamang sagot letter A. One way. Kapag naunahan ka ng kotse, ano ang dapat mong gawin? A. Dagdagan ang bilis upang hindi maabutan. B. Manatili sa kasalukuyang bilis. C. Pindutin ang preno at hayaan ng mauna ang sasakyan. Ang tamang sagot letter B. Manatili sa kasalukuyang bilis. Ano ang dapat mong gawin kung basa ang kalsada? A. Bilisan pa ang takbo. B. Magpatuloy sa pagliko-liko. C. Bagalan ang takbo. Ang tamang sagot letter C. Bagalan ang takbo. Ang mga sumasakay sa motorsiklo ay dapat may pangangalaga at maingat. Dapat silang magsuot ng A. Mga helmet na pang-construction. B. Mga crash helmet. C. Sombrero ng pulisman o guantes. Ang tamang sagot letter B. Mga crash helmet. Kailan legal na gamitin ang balikat ng kalsada para sa dumadaan na ibang sasakyan? A. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikong pakanan. B. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikong pakaliwa. C. Hindi pinahintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. Ang tamang sagot letter C. Hindi ka pinahintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. May naghihintay na makatawid sa tawiran ng taong naglalakad. Nakatayo pa sila sa may semento. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan bago sila makapunta sa tawiran. B. Huminto, hayaan sila makatawid, maghintay. C.
huwag pansinin ang mga ito habang sila ay nasa bangketa pa. Ang tamang sagot letter B, huminto, hayaan silang makatawid, maghintay. Ano ang dapat mong gawin bago bumago ng daanan? A. Gumawa ng signal. B. Suriin ang trapiko sa unahan. C. Suriin sa salamin kung may trapiko sa likod. Ang tamang sagot letter A, gumawa ng signal. Nais mong kumaliwa sa crossing na may birding ilaw na nakaturo pakaliwa. Maaari ka pa rin bang magpatuloy? A. Oo, maaari kang lumiko pakaliwa. B. Hindi ka maaring lumiko pakaliwa. C. Hindi, maghintay hanggang sa maging dilaw ang ilaw pantrapiko. Ang tamang sagot letter A. Oo, maaari kang lumiko pakaliwa. Ang road rage ay marahas na galit, sanhi ng stress at pagkabiko sa pagmamaneho ng sasakyang dimotor sa mahirap na kalagayan, lalo na kung ang driver ay nakaranas ng A. Matinding traffic o gridlock. B. Kaligayahan at kagalingan. C. Maluwag na daloy ng mga sasakyan sa daan na karaniwang maraming dumadaang sasakyan. Ang tamang sagot letter A. Matinding traffic o gridlock. Ang ibig sabihin ng sign ng trapiko sa kalsada na yield the right way ay A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Pahiga na tatsulok. Ang tamang sagot letter A. Baliktad na tatsulok. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasamang lisensyadong driver. C. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Ang tamang sagot letter A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. Kapag lumiko mula sa isang intersection papunta sa one-way na kalye, alin ang linya na dapat mong piliin? A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanang linya. B. Kapag lumiko pa kanan, manatili sa pinakaloob na daan. C. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kaliwang linya. Ang tamang sagot letter A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanang linya. Kapag lumiliko sa kanan, dapat mong A. Manatili sa iyong linya saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago gawin ang pagliko. B. Manatili sa kaliwang linya ng daan saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago gawin ang pagliko. C. Manatili sa kanang linya ng daan saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago gawin ang pagliko. Ang tamang sagot letter A. Manatili sa iyong linya saka isignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago mo gawin ang pagliko. Sa basang daan, dapat kang A. Patuloy sa paggewang. B. Magmabagal. C. Dagdagan ang iyong bilis. Ang tamang sagot letter B. Magmabagal. Kapag papalapit sa kurbada o palikong bahagi ng highway, dapat A. Bagalan ang takbo bago lumiko. B. Bilisan ang takbo habang paliko. C. Biglang magpreno habang lumiliko. Ang tamang sagot letter A. Bagalan ang takbo bago lumiko. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. B. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. C. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. Ang tamang sagot letter A. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Tama ba na ang mga direksyon na ibinibigay ng traffic enforcers ay naaayon sa traffic sign, traffic signals at pavement markings? A. Mali. B. Tama. C. Tama, pasubaling ang traffic enforcers ay may ranggo. Ang tamang sagot letter B. Tama.
Nagpaplano ka ng mahabang paglalakbay. Kailangan mo bang magplano ng mga pagpapahinga? A. Hindi. Hindi ka masyadong mapapagod kapag nakarating ka agad. B. Hindi. Pagpapagasolina lamang ang kailangan. C. Oo, makakatulong ito sa iyong konsentrasyon. Ang tamang sagot letter C. Oo, makakatulong ito sa konsentrasyon. Sino ang may prioridad sa intersection kung may dalawang sasakyan na dumating ng sabay sa 90-degree na posisyon? A. Ang sasakyang nasa kaliwa ang may prioridad. B. May prioridad ang higit na malaking sasakyan. C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ang tamang sagot letter C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ayon sa Republic Act 4136, ang Student Driver's Permit ay maaring ibigay sa mga may malulusog na pangangatawan at pag-iisip at dapat ay hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang, B. 18 taong gulang, C. 20 taong gulang. Ang tamang sagot letter A. 16 na taong gulang. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Huminto bago dumating sa stoplight. B. Magpatuloy sa pagmamaneho kung walang sagabal. C. Huminto kapag inatasan ng enforcer. Ang tamang sagot letter A. Huminto bago dumating sa stoplight. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na putol-putol na linya sa mga kalsada? A. Maaring mag-overtake kung ligtas. B. Hindi maaring mag-overtake. C. Maaring mag-overtake anumang oras. Ang tamang sagot letter A. Maaring mag-overtake kung ligtas. Kasama sa preventive maintenance ang pagsuri at muling pagsuri sa lahat ng mahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ang pag-renew ng LTO ng pagpaparehistro. B. Maging mas pamilyar sa sasakyan. C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot letter C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Kumplituhin ang pahayag. Walang sasakyang dimotor ang dapat magmaneho sa paraang maging dahilan upang maglabas o magdulot ng anumang hindi ka nais-nais na amoy o usok. A. Tunog. B. Kulay. C. Ingay. Ang tamang sagot letter C. Ingay. Kung sa tingin mo ang sasakyan na iyong naabutan ay hindi nagbigay ng tamang paraan, dapat A. Huwag lampasan. B. Gamitin ang busina. C. Magmaneho ng mabilis. Ang tamang sagot letter B. Gamitin ang busina. Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung nakumpiska ang isang motorsiklo? A. Gamitin ang motorsiklo pansamantala. B. Isurrender ang motorsiklo sa otoridad. C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Ang tamang sagot letter C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro? A. Oo. B. Oo kung ang pagbiyahe ay may pahintulot ng dealer nito. C. Hindi. Ang tamang sagot letter C. Hindi. Kailan mo maaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? A. Sa mga taong nag-aaral magmaneho. B. Kailanman ay hindi pinahihintulutan. C. Sa oras ng emergency. Ang tamang sagot letter B. Kailanman ay hindi pinahihintulutan. Maaari bang gamitin ang isang child restraint system kung ito ay expired na kahit maayos pa ang kondisyon? A. Oo. B. Oo basta't ito ay pinapayagan ng traffic enforcer. C. Hindi. Ang tamang sagot letter C. Hindi. Saan mo maaring ireklamo o i-contest ang pagkahuli sa iyo? A. Sa tanggapan ng adjudikasyon. B. Sa kalsada.
bago umalis ang traffic enforcer? C. Sa alinmang tanggapan ng adjudikasyon? Ang tamang sagot, letter A, sa tanggapan ng adjudikasyon.